Samantala, para mas mapabilis at maging epektibo ang mga hakbang sa rehabilitasyon sa mga apektadong probinsya, mismong mga lokal na lider ang naglatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanilang mga kinakailangan. Si Stephen Patron ng PIA Socsargen sa sentro ng balita. Inilatag ng mga opisyal ng Sarangani Province, General Santos City at Davao Occidental kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol at ang mga agarang pangangailangan para mapabilis ang pagbangon ng kanilang mga komunidad. Sa situational briefing, iniulat ni Sarangani Governor Ruel Pacquiao na umabot na sa 33 ang nasawi, 251 ang sugatan at 15 pa ang nawawala sa lalawigan. Mahigit 57,000 families rin ang naapektuhan habang libo-libong kabahayan, paaralan, pampublikong pasilidad, kalsada at tulay ang nagtamo ng matinding pinsala. Mr. President, Sarangani has always been a resilient province, but this earthquake has tested our people in ways we have never experienced before. We have lost lives, homes, schools, and facilities that our communities depend on every day. Yet, amid the devastation, we have also witnessed the strength of the Filipino spirit, the willingness of our people to help one another and rise together. Sa General Santos City naman, inilahad ni Mayor Lorely Geronimo Pacquiao ang epekto ng lindol sa mga pangunahing gusaling pampamahalaan, pampublikong pamilihan, terminal, mga pangunahing kalsada at iba pang mga pasilidad na mahalaga sa paghahatid ng serbisyo publiko at pagpapatakbo ng lokal na ekonomiya. Kabilang dito ang ating City Hall at Sangguniang Panlungsod Building na parihong mahalagang gusaling pampamahalaan na naapektuhan ng malakas na panyanig. Ang mga pinsalang ito ay nakaapekto sa operasyon ng mga tanggapan at sa paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mamamayan. Binigyan diin naman ni Davao Occidental Governor Franklin Bautista ang pangangailangan ng lalawigan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, kabahayan, daungan, kalsada at tulay, lalo na sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Sarangani na kabilang sa mga pinakaapektado dahil sa kanilang lapit sa epicenter ng lindol. I would like also to please inform you, Mr. President, that our city provincial hall is also damaged. We have no office to hold our work. Damage also po. So na lang matulungan din. And then yung aming port din doon sa Balangunan, which is connecting Sarangani and Jas, nasira din po. Tsaka yung hospital po namin kung pili matulungan din kami para matapos na po yun. Kaya we have to go to Digos or Davao lang to bring our patients. Yung mahirapan po kami. Bilang tugon sa mga inilatag na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang turnover ng mga patient transport vehicle at pagkakaloob ng Social Civic Program Fund upang makatulong sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at mga programang pangkabuhayan sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at pagpapatuloy ng mga programang makatutulong sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan upang matugunan ang mga agarang pangangailangan at mabilis na rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, Socsargen.